the award of flash of recognition, may we call up on stage Professor Arthur Tesorero. Good evening, ma'am. Before anything else, may tanong muna po ako sa inyo. Bakit po sobrang saya ng baby dun sa video? Hindi ko alam eh. Pero inuuna ko na, hindi ko siya anak. Baka isipin niyo anak ko siya eh. Bale, ano rin po yung baby dun? Anak siya ni ate. Ayan, tapos ito po, may ipapakita po kami sa inyong picture. Ayan. Ayan po, sino po siya at ano po yung relevance niya sa buhay niyo po? Mama ko po siya. Bali, wala na siya eh. Namatay siya nung 5th year ako. Sobrang halaga. Kasi alam mo yung parang ginapak niya yung pag-aaral ko. Yung tipong yung pride niya, naapakan niya para lang makapag-aaral ako. Iyon. Kaya sayang kasi wala siya dito. Yun yung pangarap niya eh. Siya talaga yung pangarap nun sa akin. Sabi niya, mag-accountancy ka para CPA ka. Pero hindi ko yun alam. Siya talaga yun. Siya yung inspiration ko. Kaya kahit wala na siya, pinilit ko. Sige, yun na. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po tayo sure kung talagang wala siya dito. Balay po natin, nandyan po siya sa, paging po sa, joke lang po. Ayun po, pinapawala lang po namin yung emotional na nararamdaman ko ngayon. Para po makapagpa-inspire na po kayo sa ating mga students. Binibigyan na po namin kayo ng time. Once again, Miss Nelfred Zoan Malacan, CPA. Magandang gabi po sa inyo lahat. Medyo hindi ko kayo makita kasi sobrang light. Ayun, isa sa mga professor po na mga nandito, sa mga estudyante, tsaka po sa mga magulang na sobra pong sumuporta sa aming lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga professor ko po, kay Sir Belly, kay Sir Valio Dodid po, kay Mayor, tapos kay Sir Tan po, kay Sir Gail, kay Sir Robes. Ayun. Maraming pong salamat sa tulong niyo sa akin kasi hindi ko matututunan kung ano yung accounting kung hindi dahil sa inyo. Hindi ko malalaman yung debit credit kay Sir Belly na sabi niya kung ano pumasok, may lalabas. Yun yung paliwanag niya sa debit credit kasi actually hindi ko talaga siya alam. Pero dahil sa inyo, natutunan ko to at dahil sa inyo, CPA po ako ngayon. Maraming pong salamat sa mga professor na walang sawang na nagtuturo sa atin, nagtsatsaga para lang matuto tayo. Lagi silang nandyan para sa atin. Maraming pong salamat talaga. Hindi ko po maipaliwanag kung paano ako magpapasalamat sa inyo kasi sobrang naging malaking part po kayo sa pagiging CPA po namin. Sa mga magulang po, kahit po wala yung mama ko dito, sa mga magulang, sobrang na-appreciate po namin yung pag-aalaga niyo po sa amin. Hiniyak ako. Kasi wala sila dito eh. Ayan, kayo na lang. Ayan. Salamat po talaga sa mga magulang na nandito. Kasi alam namin kung gaano kayo nahirapan para lang po makatapos kami. Maraming salamat po. Sa mga kaibigan ko pong nandito na hindi po nagsasawa na suportahan ako, kaming 5 po yun. Kami po yung taong likod, grupo po ni Celine, na kapag pinapapunta ni Mayor sa harapan, hindi na kami makapagsalita. Ayan. Ayan. Salamat sa inyo guys sa suporta nyo sa akin nung nakalib ako. Salamat sa sardinas na pinapadala nyo sa bahay. Nabuhay talaga ako. Ayan. Siyempre kay Miss Celine Flores, ayan. Kay Payat, thank you.
sa mga materials na binibigay mo na hindi ko naman nabasa. Thank you. Tapos kay Manok, kay Rachel Makaambak, tapos kay Divine, Christy Joy Divina Gracia, at syempre, kay Bess, kay Mr. Daryl D. Danibog na ang tagal na nag-antay sa akin. Thank you sa inyo. Ayan, masaya na tayo kasi tayong lima na dati pakalat-kalat lang sa hallway. Tapos may time pa minsan na mahilig magkwentuhan lang sa likod. Ayun, may pag-asa pa lang pumasa. Pero alam ko naman na kayong apat matatalino. Ewan ko ba kung paano ako nakasama kasi lagi lang akong nasa lowest. Tipong top 10 ako ng lowest, ganon. Kaya nung fifth year na, nalungkot ako kasi wala nang sasalo sa akin kasi wala na yung medyo bumababa. Ako na yung magiging lowest, so kailangan ko mag-aral. Ayun. Kay Sir Belly, naalala ko ng deliberation kasi actually nasa top 10 talaga ako ng pinaka-lowest yung first pre-board namin. Sobrang na-appreciate ko yung sinabi niya na nakita niyo yung pangalan ko. Oh, bakit nandito si Malaka? Di ba magaling to? Sabi ko, wow, may naniniwala pa palang magaling ako. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko alam na magaling ako. Kaya sir, thank you po talaga sa tiwala niyo po sa akin. Kaya pinilit ko rin maging CPA. Kay Mayor po, salamat po sa mga advice nyo. Ayun, sobrang nakatulong po kayo sa amin sa paghanap po namin ng trabaho. Kayo lang po nag-open sa amin ng mga trabaho sa labas na dapat ito yung trabaho namin para mas maging maayos yung future namin. Ayun, pinagtsagaan namin maghanap ng ganong trabaho sir, pero sobrang hirap pala niya. Ayun. Kay Sir Bal na sa kanya po ako pinaka nakakatakot kasi kailangan maayos yung mga score mo. Kapag nagtuturo kasi siya, niintindihan ko, pero pag mag-e-exam na, hindi ko na talaga alam. Ayun. Actually po, siguro, pang second take ko na po kasi ito. Kasi, noong October 2012, nag-take po ako, pero ayun, nakondi po ako sa Otsuri, sa MAS, tsaka sa P1. So, pero nagtrabaho na po ako ng ng November. Tapos, sabi ko kasi kaya ko na yun So, nag-leave ako ng 3 weeks lang. Akala ko kasi kaya ko na, ayun, medyo mayabang. Kinain ako ng yabang ko. At nag-failed ako nung May. Sobrang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, sabi kasi ng mga friend ko kailangan ko maging CPA. Tsaka, parang lahat sila CPA na, tapos ako lang yung hindi. Sabi ko nga sa kanila, iniwan nila ako sa ere. Pero ang sabi nila, hindi. Ikaw ang nang iwan sa ere. Kaya, nag-aral talaga ako para maging CPA. Sabi ko nga na nag-aaral ako nung para sa October. Sana pumasa na ako kasi ayoko na talagang ulit-ulitin pa yung pagme-memorize ng tax. Kasi ang hirap kasi ng mga rates Wala talaga akong galing sa pagme-memorize. Ayun. Sabi ko, may galing ako ng analyzation pero hindi pa na. Kasi yung odd jury, nabagsak ko. Kasi nung May kasi, yung katanga-tanga yung odd jury lang yung naibagsak ko. Tipong 2 points na lang, pasado na sana yung average ko. Ayun, dahil sa odd jury, uulitin ko lahat. So, nag-leave na naman ako sa office namin. Nag-leave na ako ng 3 months para makapag-focus na ako kasi sabi ko, last na to. Ayoko na ulit mag-aral. Ang hirap po kasi mag-aral ng problemado. Marami kasi mga problema na duwarating sa buhay, pero ganun talaga yung buhay Para mas maging exciting, may problema siya. Hindi pwedeng puro lang masaya. Ayan. Sa mga estudyanteng nandito, ayun, sa susunod kayo naman, mag-aral lang kayo, wag nyo na sanang gayahin yung mga, nagka-cutting. Tapos pumasok kayo sa mga prof nyo kasi marami silang maibibigay sa inyo ng mga tip para maging CPA kayo kasi CPA na po sila Kaya sa mga estudyante, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung pangarap nyo talaga maging CPA, maaabot nyo yan. Okay lang kung babagsak kayo, pero mas maganda kung papasa kayo agad. Kasi yung iba yung feeling ng first day. Kasi ako, naramdaman ko na lahat. Kaya kapag may nag-take sa inyo, pwede niyo ako lapitan kasi alam ko kung paano pumasa, makondi at ma-fail. Kasi nandito lang ako, text niyo lang ako. Ha? Ayan. Tapos sa review,
Huwag kayong masyadong kakabahan kasi sa review talaga sobrang bilis. Aralin nyo na lang sa mga kung sana mag-dorm kayo para mas makapag-focus kayo kasi kapag sa bahay, maingay, may TV. Kaya yung pamangkin ko kapag nanonood siya ng TV, sabi ko sa kanya mag-headset siya. Kaya may headset kami sa harap ng TV para kung gusto niya talaga manood, mag-headset siya. Kasi mahirap kasi yung nagre-review, tapos may maingay. Tipong ang time ko lang mag-aral is Saturday, Sunday kasi may work nga ako dati. Kaya sabi ko sa kanila, wag nila akong guguluhin. Kung may problema, pwede bukas na lang, mga ganon. Kaya wala talaga masyadong nagulo sa akin kasi nakiusap ako sa kanila. Sabi ko kasi, ayoko nang umulit, pakiusap. Ha? Sabi ko sa kanila. Kaya ayon, sa lahat ng mga estudyante na nandito, magiging CPA kayong lahat. Tiwala lang yan. Ha? Okay. Salamat po. Again, congratulations and thank you, Ms. Nelva Joan Malacan, CPA.